kasama natin pa rin ang ating co-host na si... Good evening, my name is Princess and we're back para i-test na naman ni Tansyo ang kanyang bagong gadget na is it a condenser mic? Oo, condenser mic siya. So, dumating siya kasi ngayon, kaninang umaga, tapos sinet up ko, in-unbox ko, and then hindi ko pa, parang nung nakaraan din na parang, sige, live natin, i-check natin. But, I have already recorded a song na tinest ko to. Meron kasi itong yung ganito. Parang singer lang Parang I singer. have recorded a song. So, yun. And gusto lang natin itong itry ngayon kasi bago tayo mag-official talaga launching ng ating mga may topic talaga. But for now, let's just test this new equipments for our upcoming webcast sa ating YouTube channel. Ano bang pwedeng title natin? Comment lang kayo guys. I'll go ahead and put all your comments dito sa video natin. Makikita niyo po ang mga pangalan ninyo. Kung i-greet kayo, magpapa-shoutout kayo just like for example, si Lloyd Quijano. Hi, Tansyong. Hi, Princess. Good Hi, Lloyd. evening. And of course, Kumusta ka rin? We're very much okay. And kamustahin na rin natin si Adrian Amil. Hindi ko alam paano basahin ba to. Yo, Princess. Basta si Adrian. Alam mo, pag binanggit ko talaga tong Amil, gwapong-gwapo talaga ako pag binanggit tong Amil kasi may YouTuber na Amil ang pangalan eh. Kilala mo ba siya? Si Amil? Si Adrian. Si Adrian yung kinukwento mo. Oo, yun. Batiin mo! Hi, Adrian! Nahiya. Nahiya siya, It's nice to meet you and let's meet each other once I'm there in Manila. Maybe 5 years from now. Batiin na rin natin si Andrew Espirito. Hello po, watching all the way from Austin, Texas. Cheers! Keep safe. Yan, maraming salamat po sa pag-attend ng ating live ngayon, no? Kinopetensya po natin ng PBB. Char! Kasi ano ba times lahat ng PBB? Parang 7 yata. Ewan ko lang kasi ayos sa I1 TV ako noon. Di at the comfort of your Naku, hindi mo kabisado yung time slot. Sa bagay, ano ka lang naman, di ba? Ano ba sa I1 TFC ba? Oo, I1 TFC lang ako nanonood ng PBB. Kaya bongga na. Doon. So, isa pa, yung pinagtawanan ka lang ni Adrian. Yan, comment down below, Adrian, kung single pa ba para ating ibenta ikaw. May tanong sa iyo, Princess. Yung mga yung mga pasubasta mo kila Joshua. Hindi. Going... Oo, ano tawag nun? Hindi mo alam ang subasta, bidding. Friend. Bidding. That's a Tagalog of bidding. Yun ba yun? Subasta? Yes. What's Cebuano of bidding? If you're a real Cebuano speaker, Bisaya speaker, what subasta? Subasta ay rimata? Ay, hindi eh. Rimata? Di ba kasi pag sa pawn shop, narimata yung... Iba yun. No. Ano bang rimata in English? Rimata is forfeited. Parang, oo. Diba? Forfeited. Subasta is bidding? No, bidding is, diba, going once. Ayan, si Adrian, going twice. Mga ganun, diba? Mga bidding. Subasta ba tawag doon? Tinatawag ko sa'yo, ang tinatanong ko sa'yo isang Bisaya noon. Bisaya? Parang subasta rin naman yata. Kasi diba, siya? Okay. Spanish? Really? Spanish yun, really? Okay. Dami nag-comment eh. Hindi na daw siya single. Hindi natin siya pwedeng ipasubasta. Sorry na lang, guys. Hindi natin siya pwedeng ibugaw. Hindi naman daw siya, hindi daw siya single. And, okay lang yan. Kasi pwede naman, di ba? Double and triple. Group relationship? 2022 na eh. Hello, 2022 na. Hindi ko masabi yung word kasi baka ma-demonetize tayo. Group friends with benefits. Tatsulok, square, rhombus. Ang Diyos ko. Ito na. Batiin mo muna si Dan. Hindi mo ba nababasa yung mga comment? Nababasa ko. Dami nga eh. Hi Dan. Paghinay da mapermi, ha iyo nga tanan. Ha imong bugos nga pamilya. Kunhain ka man dida. Paghinay kamo. Sige.
Mga pisot, char. And we also have subasta is auction. Kaya Bidding nga, is auction is subasta. Auction. it's the same. It's the action. Bidding, oo. Yung Bidding pagbibid. is Pero yung noun, it's auction. so pag binerb siya, auctioning. Sige, pwede na. Nilagyan ng G yung ing. Sige guys, good morning everyone. Kung meron kayong mga topic na ating pag-usapan ngayon just to test this mic, so comment down below kung okay na ba ang audio natin, no? Kasi nga mukhang dumating na ngayon ang ating condenser mic. Career na talaga natin yung webcast natin, no? But this few upcoming mga live episodes, testing lang. Maglo-launch talaga kami ng mga may title na, may audio ng intro, station ID, pang professional, tsaka may specific topic talaga for that. Then tatanggap tayo ng caller. I think caller mas maganda, friend. Kasi alam ko bakit, siya parang yung sound effect ng call, para siyang call talaga. Yes, go. It's your show. It's your time. It's your not channel. It bulaga. Char. Kesa naman ako yung masunod sa channel mo, di ba? Buti sana kung hahatian mo ako ng, di ba, ng earnings mo sa YouTube. Oo naman, Diyos ko, binigyan nga kita ng gadgets and equipments for your podcast. Sa sarili mo dyan. Paparating na din. Tinignan ko nga na siya baka bukas na iparating. Siyempre, kailangan natin ng ng professional. Pruweba, oo. Hindi muna ako mag-thank you sa'yo hanggang di ko muna na-receive. Siyempre, ikaw na yung doon, shipping. Ay! Kaya? Sige, ayun na siya. Mag-comment kayo guys kung ano na yung feeling ninyong quality sa mic ni Tansyong. Dahil yan po yung kanyang bagong bili. How much is that? Do you wanna promote the brand? Mauno brand, Is siya? that Mauno? Mauno? Oh, Mauno dito. Mauno rin yan? Oh, Mauno din siya. Dito lang yan? O galing pang China? Galing siyang China, kaso merong... bilis! Merong software, merong stock dito. Yung supplier. Okay, local seller. Local seller. Okay. So, kaya medyo napabilis. Buti nga binayaran ko kasi wala pa naman akong pera. So, binayaran ko muna siya doon sa mga kaperahan yun. Nakuha naman. So, ang next naman na parating, baka bukas yung sayo. Papa-LBC ko na lang yung mic and everything. Na lang, stand. Antayin ko na lang na dumating sila lahat para sabay-sabay ko lang ipa-LBC sa'yo yung mga equipments for our webcast. Tsaka maganda siya ha. Kahit pag sumigaw ako, may limiter. Hindi siya masakit sa tenga. Hindi siya ganyan. Humihina siya kapag susigaw ako. Yung boses, parang hindi siya, parang meron siyang limit talaga na hindi siya sasakit yung tenga ng makikinig. So, para talaga siyang radio station talaga. That's perfect for you, especially for you. Kasi yung lakas ng boses. Sisigaw. Masakit talaga sa tenga yung boses mo. Hindi kasi nung nakaraan kasi hindi ko narinig yung sarili ko. Ito kasi narinig ko na yung sarili ko kaya nakokontrol ko na. Kahit saka laliman minsan ko parang na-excite ka sa kinukwento mo na parang ikaw lang naman yata ay natutuwa sa kinukwento mo. Parang yung boses mo very pitchy na, hindi friend! Ganun. So maganda yung mic mong yan. So ayan, may nagtanong sa atin, Lloyd Quijano. Sa'yo yan, friend. Princess, nag-ESL teacher ka na ba dati? I'm still an ESL teacher for 2 years na with rare job. So okay naman siya. That's my only source of income as of the moment. Tsaka nag-apply ako, hindi naman ako natanggap. Hindi daw sapat ang aking standard, hindi sapat ang akong skill sa standard nila doon. Ang ganda talaga ng boses ko. But you can still reapply, di ba? After 6 months na. Tsaka maganda na pag nagturo ako, ang ganda na ng boses ko, di ba? Gagamitin ko na. By the way, headset lang naman ang kailangan sa sa ESL Tansyong, pwede ka maging virtual assistant. Have you tried to apply? Hindi pa kasi alam ko may mga nag-refer na sa akin na pwedeng mag-virtual assistant, pwedeng sa Fiverr, pwedeng sa may isa pa akong ka-chat na na-refer, hindi ko pa na-apply yan eh. Pala friend, bukas pala may meeting ako sa Backhackers. Cyberbackers for influencers. So bukas ng alas
25 pa bukas. Sa 25 ng gabi. Alas 7. So, i-orient nila ako. So, at least before shift, at least magagamit ko na rin to. Maglalagay ako ng pag nakakatawa. Ching! Charot. Ginawang webcast yung meeting. Hindi, at least okay. Pero that's something na di ba? Na surprise mo pa sa kanila. Kung Alin? gusto nilang mag-apply sa cyberbacker. Oo, yun. So, baka, depende kung ano yung arrangement ng kaperahan nila doon. Siyempre, ipopromote natin yan kung may kaperahan tayong makukuha, syempre. At i-ano ko muna, attend muna ako ng nila bukas. Meeting, ay sa 25 pala, 7:30 p.m. Zoom meeting lang naman. Dapat daw ipaalam natin kung anong oras tayo mag-regular programming para at least dahil kasi kaka-receive mo pa lang ng device, gusto mo na kagad mag-live. Hindi ka talaga makapag-announce. So yun na nga guys, any questions? Sabi ni Adrian, lagay ka konting music sa background para iwas dead air. Kaso copyright, kahit tune lang. Pwede ba yun, Tan? Pwede naman, kaso ba? Yung may meron, pwede ba yun? Yung talagang live, tapos may background music? Yun nga yung purpose ng Yung talagang sound all card. throughout. Yung kahit na habang nagsasalita tayo, nag-play pa rin yung background. Yun nga yung purpose ng sound card. Kapag nagsalita ka, nag-fade out yung music. Okay. So, yun yung purpose niya. Pero Pwede built-in na yung music? Or... Hindi, isaksak mo siya sa source din. Sa laptop or sa kahit anong source, cellphone. So, yun yung gagawin ko nga na kung halimbawa ang source ng call natin is through cellphone, ikukunik ko siya sa sound card para at least maririnig nating dalawa yung call na yun. At the same time, maririnig din ng mga nanonood. So, yun yung setup na gagawin natin para calls talaga ng para hindi na tayo magsasend ng link. Para halimbawa is-publish ko lang yung number ko sa Viber. So, may tatawag na anytime. Tapos, ko lang. Sa music lang, Tanshi. Sa music. Sa music? Oo, para siyang background music. Para siyang isasaksak yung ganun, tapos sasaksak sa laptop, yung laptop magpi-play. Halimbawa, pwede kang mag-download ng no copyright music. Ganyan. Tapos, pwede mong i-connect mo yan sa sound card para siya yung magiging background music natin. Ipi-play mo siya sa media player mo, any media player, cellphone, laptop. Hindi ba siya pwede sa StreamYard lang? Ay, hindi. Hindi siya pwede. Walang ganun. Kung magpe-premium ka, $20 per month. Okay. Diba? Pwede sa StreamYard. Bakit? Pwede sa... Yun nga. Yung mga yung mga ipi-premium mo talaga wala siya. ka bang balak mag-premium? Wala. So, sa ngayon, wala pa. Lugi ka naman, magpa-premium ka $20 per month. Magkano lang kikitain natin dito sa live streaming, di ba? So, yun yung pinaka-purpose ng sound card. At least, tsaka, we have here, Sir. Ito, ayan na, nandiyan na si Kate Jiang. Sir, tanong na po ako ulit tungkol sa pag-solo living. Go! Ito yung pag-usapan natin. Kate Jiang. Hinahanap ka namin kanina pa. So, yan, magbabasahin Sige, dahil may natin. oras pa naman tayo, Tansyong. Sagutin natin yung... Of course, inaantay question talaga ni namin Kate ikaw para... Kasi binabalikan ko yung close ko na tong live dati kasi nandito ka rin na naman. So, bali, ang sabi niya bali nag-solo living po kasi ako since July 2021. Before po kasi ng gastos sa bahay, sinagot ko kasi gusto ko po sana immediate nuclear family lang. Parents and siblings ang kasama ko. Nakakatakot yung nuclear. Kinabahan ako sa nuclear. Hindi ko talaga alam yung nuclear. What is nuclear family? Kaso, yung mother ko po, ang nuclear, parents and siblings ang kasama ko. Baka kasi parang extended na yung nangyayari. At actually, makaka-relate ako nito. Makaka-relate ako nito. Kaso yung mother ko po, mahilig magpatira ng kapatid. Sabi ko na nga, mga extended family na nito at pinsan niya sa bahay. Nahirapan po kasi ako, ultimo pang yosi po ng kapatid niya, hinihingi niya sa akin. Mahirap po. So ito, medyo emotionally triggered ako sa ganitong situation talaga. Ikaw, Princess, anong mo? Ikaw muna.
Sandali lang, solo living ka kamo eh. Hindi bali nag-solo living na siya ngayon. Okay, okay. Since July. So, Oo. ano So na? before July Ano na problema? 2021, Ano na since problema mo, Cape? yan. So since July 2021, before po kasi siguro matagal tong nagiging ano siya. Tinatanong niya yung problem niya before, not now. Kasi solo Oh. living na siya eh. So nag-decide po ako mag-solo living kasi di ko po gusto ugali ng family niya. I think that's great. You're my idol. I think that's my goal right now. Actually, my idol talaga is Tansh. Really? Sabi niya, wala po akong maipon kahit magkano kasi lahat ng napupunta po sa kanila. Anong problema mo na ba ngayon? Do you have guilt? Is this guilt that you're experiencing right now? Hindi mo kailangang mag-guilty. Ngayon po na nag-solo living ako, in estimate po yung normal monthly ko po na gastos ko sa bahay na nasa 30 to 35k. Nung nag-solo living po ako, naging 10k na lang po padala ko sa bahay. So ibig sabihin, mas malaki We're in a yung much better proceeds. situation right now. Mas malaki yung proceeds niya nung nag-solo siya. So at least babudgetan na lang niya, 10,000 sa inyo na yan. Unang-una, tatanungin kita, ilang taon ka na ba? Well, of course, you are matured enough kasi nakapagtrabaho at nakapag-provide ka na, di ba? Pero pag sinasabi kasi nating matured enough and you're able to help your family, gayon po, nagigilty po ako kasi nahirapan daw po sila sa pagkain at bills. Kulang ba 10k sa kanila? Tapos sinasabihan po nila ako na ako daw po maginhawa pero sila daw po nagugutom. So I think sobra-sobra na yung 10k para sa hindi mo naman asawa at anak. ito kasi yung pinaka-toxic na culture ng Filipino. Ay sinasabi kasi na kiniklaim natin na we are embracing a big family, extended family, pinapatira, alam mo yon, mas masaya, mas maganda. Pero kasi ang nangyayari kasi niyan is nagiging parasite. Alam mo masakit talaga siya, masakit siya pero yun kasi yung nangyari kasi sa mga magulang, ito yung babaguhin talaga natin na culture talaga at mga mindset talaga na yung mga magulang kasi ginagawang insurance yung mga anak. 'Di ba? Ginagawang, alam mo yun, magbuntis tayo, marami tayo kasi pagtanda ba yung mag-alaga sa atin. And I think that's Kate Jang is experiencing na parang nagiging responsibilidad niya. Well, of course, kasi tandaan natin pag nanganak ka, pag nagkaroon ka ng anak, responsibilidad ng nanay at tatay na palakihin, paaralin. Kasi inirin nila yun eh. Pero pag lumaki ang isang anak, hindi responsibilidad nila na, alam mo yun, buhayin yung mga magulang nila. Kasi hindi naman nila pinili na iiri sila eh. You got the point? But if you have debt of gratitude, then you are going to help them for the rest of their life. But ang nangyari kasi dito, hindi na sila yung inalagaan mo, pati mga buong barangay. Ito na experience, ang hirap pag-share talaga. Kasi never ako nag-bring up talaga sa family matters dito sa aking online. If you actually notice my vlog, I never mentioned my family. Kasi nakaka-relate ako sa ganyan. Dumating ako sa point na parang nagbibigay ako. Nagbigay ako sa kanila. Sila financially, parang okay ang buhay nila. But alam mo na, yung ikot ng mundo, bumabaligtad. So, one time nanghingi ng tulong sa akin. It just so happened that nung binigay ko doon sa direct nuclear family nga kung sinasabi ni nakita ko na pati mga pinsan, kamag-anak nandun na kumakain. At the worst thing, hindi sila nagtatrabaho lahat. Alam mo yung binuhay mo buong barangay. Alam mo yung di nila naintindihan na ako nagpupuyat, nagtatrabaho, nagte-thank you for calling, nagtutuwad. Ang alam lang kasi nila, sumasahod ako and I live a comfortable life. Yun lang naman kasi ang facade ang nakikita naman kasi at pag nag-post tayo sa Facebook, hindi naman natin pinupost kasi nagkakasakit ka, nawalan ka ng pera, nangutang ka. Those things, hindi naman natin pinapakita yun sa Facebook eh. At yun yung nakikita ng mga pamilya natin na naiiwan. So akala nila, ignore na nila lahat tayo kasi mayabang na yan, kumikita na, ganun. And that's the reason why we felt also guilty sa side natin. And naintindihan kita, Kate Jang. Kaya nga napipilitan kong tumulong sa kanila kahit labag na sa puso mo dahil nga buong barangay na yung pinapakain mo. Pero saying no is not a weakness. Tandaan natin yan. Kasi ang nangyari kasi niyan, dapat turuan mo silang mangisda. Hindi mo sila bibigyan ng isda.
Kasi ang mangyayari niyan, okay lang sa'yo, mag-35 ka, 1,000 every month, pakainin mo buong barangay, hanggat mamatay ka na lang na walang matira sa'yo. Alam mo yung ganun, alam mo yung isipin mo yung sarili mo, kasi may sariling buhay ka din. Alam mo yung ganun, hindi ka naman pinanganak para buhayin yung buong barangay eh. Alam mo yung sarili natin na ginigilt, alam mo yun, kasi nagigilt tayo kasi binubuhay tayo ng mga magulang, minamahal tayo ng mga magulang, dapat in return, bibigay din natin sa kanila. Of course, that's the nature of parang being a son and a daughter. But hindi natin responsibilidad yon. Responsibilidad nilang alagaan at dahil ano sila eh, nag-orgasm sila, 'di ba? Binuo ka nila eh, nasarapan sila eh. Ngayon pag nabuntis ka at pinanganak ka, responsibilidad nilang palakihin at paaralin ka at bigyan ng komportabling buhay. But in return, hindi mo responsibilidad ang mga magulang at mga ano mo. Yun talaga yung pinaka-mindset ko ha. Pag tumulong ka, dahil mahal mo sila, pero not because of the obligation. Alam mo yung ganun? Kasi ang nangyayari sa ako ha, okay lang sa'yo. Sabihin ko sa'yo, tumulong ka. Magbigay ka sa kanila, pero yung good lang sa mga kamag-anak, yung sa direct, yung nuclear family na sinasabi mo, pero pati mga pinsan, mga kamag-anak, pati Yossi, ay nako, Diyos ko, lagyan mo na ng racumen. Diyos ko, nakakainis. Nainis ako sa ganyan dahil, alam mo yung, napaka-unfair dahil ikaw nagtatrabaho tapos sila hindi. That's very unfair. Alam mo yung ganun, ang unfair. Siguro, iko sa akin ha, masarap siguro sa pakiramdam. Masarap talagang tumulong. Masarap sa pakiramdam. Pero ito ha, hindi ko to binabanggit kasi tumutulong talaga ako sa mga, alam mo, nagbibigay ako ng mga 500, hindi ko kakilala. Yung Pasko, nagbibigay ako dan sa mga, yung dyan sa mga manghingi sa gilid-gilid kasi naawa ako eh. Pero bakit parang sa pamilya ko, parang ganun ako sa pera dahil alam ko na buong barangay yung papakainin ko. Pero kung sa kanila naman, bibigyan mo, ganun din naman eh, pagbigyan mo sila ng in-kind. Diba, 10 kilong bigas, isang araw lang nila yun dahil nga isang barangay naman din ang kakain. At I think, ikaw ba, ano bang, kausapin sila na, diretsahan, I think, hindi naman dapat na buong barangay, ano bang side mo, Princess? Kasi ikaw, ka kasi eh, medyo soft ka kasi sa ganyang side eh. Ako sobrang tigas ko kasi talaga sa ganyang side eh. Very rational ako sa mga ganyang bagay talaga. And especially, you had a traumatic experience with your immediate family. True. So, thank you for sharing with us some of your personal experiences, no? I know it's not easy, Tansyong. Pero sa kanya, titirahin ko siya on the point of view of personal finance. So, kultura is kultura, nandiyan na yan eh. That's our Pinoy culture. Kahit sino sa atin, talagang napapahirapan tayo ng relatives natin eh. So, meron ng kasabihan sa personal finance, meron joke na money is relative. Tapos, if you have many relatives, then you should have more money. Parang ganun, di ba? Dito sa Pilipinas. Yun na yung kultura natin. So, wala kang mababago doon. So, on the point of view of personal finance, ang paniniwala ko naman is empleyado ka rin. Wala ka namang negosyo siguro at wala ka rin namang investments. Supposedly, I think you're the same with us. So, kailangan may matira sa'yo. Kasi nagtatrabaho ka, nandun tayo sa classic formula na income minus savings equals expenses. Nagpo-fall sila under your expenses. True. Make sure na mag-alat ka, whether it's 10% para sa savings mo, kada cut-off, gusto mo, at least 10% dapat. Gusto mo, kung kaya mo mas malaki, 20% of your salary or even 30%, nasa sayo yan. Pero yung the rest, doon mo palang i-budget kung ano yung may i-share mo sa kanila. Yan ay kung gusto mo kang i-share lahat-lahat sa kanila, kung ano yung natira after your savings or magtira ka pa for your luho or your wants and needs. So, importante na mag-alat tayo in our future. Huwag mo kaming gagayahin ni Tansyong na wala kaming naiipon, okay? So, yan ang pinaka-importante sa personal finance, no? Nakakalimutan nating mag-save para sa sarili natin. Kasi,
Kung ikaw na COVID or kung ano mang sakit, tingin mo ba may tutulong sa'yo? Kung sa tingin mo merong tutulong sa'yo na negosyante na mayaman, go. Huwag ka nang mag-save. Pero kung wala, kailangan mo mag-save. In addition to that, ang sabi pa niya dito is 28 na po ako. Gusto na po naming magpakasal ng BF ko pero di kami makaproceed kasi napupunta po sa bahay yung mga ipon ko po. 'Di ba? 35,000 every month. Dati po nakakatipid kami nung mga binubuhay ko pa nung ang binubuhay ko lang naman is si mama, si papa, dalawang sisters ko. Ngayon po, ang nasa bahay po namin is mama, papa, dalawang sisters, so 4 na. Plus dalawang kapatid ng mama ko, 6. At 4 na pinsan ko, so 10. Tapos pang siya, si Jape Kang, so pang 11 siya. Basketball, ko naman. Tapos sabi niya ngayon po, sinasabihan po ako, kasi iba, July 2021 ay bumukod na talaga siya, di na niya kinaya. Sabi niya, ngayon po, sinasabihan po ako na umuwi daw po kasi natitiis ko daw po na nagugutom family ko. Tapos ako daw po, sarap buhay lang. Ay! So, yun yung ano niya. And then, bali ngayon po, I'm working, ay, Diyos ko naman, 3 jobs. Nahirapan ako sobra. I'm a commission-based artist and I'm also a film and writing, I also work in films and writing gigs. Bukod po doon, I also sell things online. Kulang na kulang. Ano na daw siya, magpupukip si New York na daw siya. 'Di ba? Parang na-stress ako sa iyo. Na-stress ako sa ikaw nga princess mag-ano diyan. Kahit gaano pa karami yung trabaho mo, nasa ano mo na yun, parang kudos ka na doon, di ba? Pero you're still in the bracket of active income earner. Nandun ka pa rin sa rat race. Kung familiar ka kay Robert Kiyosaki, yung term niya sa parang paikot-ikot lang, trabaho and then gastos, nagpapakapagod ka. Nandun tayo dun sa bracket na yun. Nasa rat race pa rin tayo. So, well, kudos sa'yo. Ang dami mong trabaho pero wala ka pang passive income. Pag nandun ka na sa stage na yon na may investment ka na, may passive income ka na, doon mo palang siguro pwedeng isipin na maging superhero ka na tumulong ka talaga sa iba. Pero right now, isipin mo rin yung sarili mo. Importante na habang you're an active income working individual tulad namin, you need to think of yourself, of your future, kung ano yung mangyayari sa'yo sa kinabukasan at kung ano mga plano mo sa kinabukasan. Yun. Kasi biruin mo, ginigilty siya, bakit daw natitiis daw, bakit hinahayaan. Alam mo yung ganung mga point na bakit mo hinahayaan, nagugutom kami dito, 10. Diba? Baka naman gusto mong mag-magic. Baka gusto mo mag-drug lord, magbenta ng druga para lang sa kanila, diba? Gusto mong gumawa ng magic para lang mapakain sila lahat. I think communication is the key. Mahirap siya talaga kasi kahit ako, hindi ko rin ako good thing sa akin dahil nasabi ko na po talaga sa kanila, no? Parang hindi na po maganda yan. Diba? Hindi na po maganda talaga na umaasa. Meron ka ring sariling buhay. 28 ka na, dapat sa edad mo na yan, meron ka ng sariling responsibilidad na mga bata. Pero hopefully na kapag nagkaroon ka ng bata or nagkaroon ka ng sanggol, nagkaroon ka ng anak, I hope na hindi mo iparanas sa kanila na magbibigyan mo sila ng responsibilidad pagdating nila. Don't treat them as an insurance na pagtanda ay may maaasahan. Ikaw mismo, sarili mo mismo ang gagapang, and tulungan ka or hindi, nasa sa mga anak mo na yan, pero don't oblige them to help you kasi nga mahirap yung ganyan tulad niyan, may sarili ka ring buhay at dapat yun yung mga naintindihan. Hindi naman masama hindi naman masamang tumulong lalo na sa mga kamag-anak talaga. Ako nung bagyo sa Bohol, the good thing with my family dito sa Bohol side is they only ask me help na kapag sobrang hirap na talaga. Hindi sila yung tipong paasa. No, transparent at direct din kasi ako nagsalita sa kanila na hindi pinupulot yung pera dito. And I also have my own expenses, survival din. 'Di ba? Sa inyo, konti lang ang pera diyan dahil probinsya, pero
wala namang gastusin. Dito kasi pag lumabas ka ng the moment na humakbang ka diyan sa lobby, gagastos ka na agad ng pamasahe. Kulang na lang hangin, bibilihin mo na. Lahat ito nabibili. At yun yung pinapaintindi ko sa kanila. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa Manila naman yung mga pamilya mo, let me know kung nasa Manila ba, explain mo sa kanila kasi sobrang ikaw yung nahihirapan. Kung ikaw yung nahihirapan, hindi na siya healthy. And you have to do something about it. Something differently. I think hindi na kailangan pang wag na nating gamitin yung guilt feeling kasi dapat sila yung nagi-guilt kasi 10 na yung bibig na pinapakain eh. It's okay kung 4 lang, sabi nga ni direct mga family eh. Pero yung mga kapatid, pabinsan, hayaan mo sila magtrabaho naman. Sabi niya dito, yan po, di ko po yun ma-explain sa kanila. Hindi po ako mayaman. Lahat lang ginagawa ko para hindi mabawasan yung 10K na padala ko. Para kasing sa kwento ni Cape Jang, walang nagtatrabaho ni isa sa kanila, no? 10 lahat ng mga tao, Bibig. 10 mouths, 10 bibigs, na nandun sa original na bahay ninyo na parang sa'yo ipinapasa yung responsibilidad na buhayin mo sila. So, ako kasi ang linya ko kasi dyan, kasi nabasa ko na ano, 'di ba, na iniskandalo ka ng tita mo at pinsan mo, namamatay na sila sa gutom. Ang linyahan ko diyan sa mga kamag-anak ko ano bang tinulong mo sa akin nung bata ako? Ganun ang linyahan ko eh. Ano bang responsibilidad ko para buhayin kita? Parang ganun yung linyahan ko. Labanan mo. Kasi ang kapal na ng mukha kung iniskandalo ka ng tita mo dahil hindi mo sila pinapakain. Tita mo lang yun tas pinsan mo lang yun hindi mo sila asawa at anak. Kasi ano siya mangyayari niyan is magiging escape mo yung pagpapakasal mo sa boyfriend para lang mawala yung responsibilidad mo sa kanila. Pero hanggat hindi mo sila makausap at putulin mo yung responsibilidad mo sa kanila, hindi mo nako, darating ang panahon iwanan ka ng boyfriend mo. I'm telling you, you also have to consider your own life. Buti nga You're na such in a good state kasi may kasama ka to share the burdens. Meron kang boyfriend na mahal ka and I'm sure mahal na mahal mo rin siya. Kaming dumadanas ng maybe a bit similar sa sitwasyon mo. Mag-isa lang kami, wala kaming karamay. Diba? Diyos Kung ko. ako, ina-enjoy ko na lang yung jowa ko niyan eh. And I'm not gonna bother with them. Although maling advice yun kasi I'm sure, sabi mo nga dito, parang gusto ng boyfriend mo wag na lang Wag na silang lang daw. kausapin. Pero Technically, that's not a good advice, pero that's actually what I would do for myself. Pero for others, syempre ang pinaka-advice dyan is try to talk, no? Sensibly. Kung hindi madaan sa santong dasalan, which is tinry mo ng 100 times at hindi pa rin, daanin mo sa santong paspasan. Oo, tama naman. 'Di ba? Sabi niya dito, di na daw kakausapin or i-ultimatum ko daw na hindi ako magpapadala until magtrabaho yung mga tao sa bahay kahit minimum lang ang kita nila. 'Di ba? Tapos ito pa sabi, dumating na po ako sa point na inaskandalo ako ng tita at pinsan ko sa FB na mamamatay daw po sila sa gutom, nakakahiya po. Social media po, trabaho ko po, sobrang nakakahiya. And nasa Pampanga po sila, ako nasa Manila. Bali yung parents ko kasi, sabi nila, pagod na daw sila mag-work kasi 50 years old na po sila. Sisters ko po, parehong minors pa. And di ko po matake yung mga pinsan ko, halos ka-age ko lang, no work. Alam mo, diretsuhin mo na yung kausapin mo na yung mga magulang. Bakit ba kasi nag-ampon? Charity? Diyos ko. Hindi naman. Sabi dito ni Adrian Emil, sabi niya ay tough love is still love. If magiging reliant lang sila sa'yo and pagbibigyan mo, hindi sila matututo. O, di ba? Alam mo, wala pa naman akong nakitang nababasa dito na hindi sumasang-ayon sa ating mga payo. What else? Ito pa sabi ni sabi pa ni Dan Moreno. Ang sabi niya dito ay, gotta cut them loose, man. Mahirap yan kasi di ka laging buhay. Nandyan para sa kanila.
kailangan na nila tumayo sa sarili nilang paa at ikaw din, di ba? Paalisin mo na yan. Diyos ko, lagyan mo ng vacuumin. O, siyempre, joke lang. Kasi ako talaga brutal talaga ako. Nakabukod bluntly honest. siya. Nakabukod na sa Manila Kung na hindi siya niya eh. papansinin X niya, kumbaga parang ibablock na niya yung pamilya niya. Mahirap, no? Mahirap na hindi pansinin na lang. Lalo na kung sarili mo naman ding, yung kalahati dun sarili mo namang kapatid at mama at papa mo naman, no? Ang hirap i-cut off ng ganun, lalo na kung naging mabuti naman sila sa iyo nung bata ka. Gano'n ba ka-minor yung dalawang sisters? Kasi baka naman pwedeng mag-sales lady, yung yung dalawa, or dumiskarte, mag-online selling. Kailangan mo silang ding bigyan ng idea. Bukod sa, syempre, kailangan mo silang ipahiya. Yun naman ang doon, di ba? Ang formula doon. Ipahiya mo muna. And then, karinyo brutal di ba? Saka magbigay naman ng idea kung paano sila makakatayo sa sarili nila. Syempre, ang hirap ng kailangan kung hindi ka usapan, i-block na lang sila para matuto sila. Kung wala ka rin naman Parang ano ka share lang na eh, idea. parang umiskapo ka lang doon sa problema. Pag i-ignore mo lang sila, parang umiskapo, parang babalik at babalik pa rin sa'yo yan. Yun pa nga pinapatuyuan ko sila ng sari-sari stores at gulayan. Di nila inalagaan na ubos po kakanakaw at kakapamigay. So I Wala think, ng problema, nasa ugali. sabi niya dito ay nasa 12 at 9 years old po sila. Sila pa po nahihiya sa akin, ayaw na humingi kahit regalo sa Pasko. Mga extended family ko ang super kapal na mukha at sinusumbat sa akin na kadugo daw sila. I think, madali na lang to. You have to be strong, straightforward, ipamukha mo sa kanila na hindi mo sila kaano-ano. Ganun, pinsan? Naku, malayo na yan, friend. Nasaan ba yung mga magulang nila? Kapatid yan, yung 12 at 9 years old. Ayun, sinusumbat kasi sa akin na kadugo daw sila, kadugo daw nila ko. Yung pinsan daw, yung mga extended family ko ang super kapal ng mukha. Diba? So, sabihin mo na sa kanila yung mga pinsan mo na paalisin mo na yan sila dyan. Diretsuhin mo na sa mama mo. Sabihin mo ganito, pag hindi mo yan pinaalis, hindi ka na magpapadala. Dahil ang pera na kinikita mo para lang sa hindi sa extended family. Turuan mo sila ng leksyon, kapag hindi ako nagpadala, pati kayo mamamatay sa gutom. Tandaan mo yan, hindi ito pagmamalaki, hindi ako galit sa inyo ng mga magulang at mga kapatid, pero ito yung consequence. Ito yung gusto ko, gawin nyo, ibibigay ko sa inyo yung pera. Bibigay ko kayo ng 10,000, gawin ko 30,000 every month, but never ever ko makita itong mga taong ito. Yung mga pinsan, ang lalakas pa ng mga katawan yan eh. Pagtrabahuin mo na yan. Diyos ko. Kaya, Diyos ko, extended family. Alam mo, parati yan sa mga compound. Yung mga, di ba, mostly mga family. Pati itong mga nangyayaring mga gatong scenario kasi pang mga extended family, compound. Hindi lang siguro sa ganitong scenario si Cape Jang, hindi lang siguro ganun. Pero sa iba, may mga compound, ito yung magkapatid, ito yung kapatid, sharing sa ulam, di ba? Pero kung sino yung may magandang trabaho, sila yung frequent nagbibigay ng ulam. Kasi sila yung meron eh. Ngayon, kung sino yung wala, gusto man nila magtrabaho, pero at the back of their mind, in their subconscious mind, bukas na lang ako maghanap kasi manghiram muna tayo ng asin dito sa kapatid ko na may trabaho na malaki ang kita na 30,000, 35,000 ang kinikita. The same scenario with you. Kaya I think, ito yung mahirap kasi talaga, very toxic family culture yung ganito. Kasi sabi nila na family is very, Filipinos are very close family ties. But the thing here is, ano ba ang mga bagay na tinitake advantage sa culture na yun? Yeah, it is a very big family, masaya. Pero ano yung mga napapaloob doon na tulad ng ganitong scenario na dapat i-debunk natin. Hindi masama, marami ng, halimbawa, kung may manonood dito after nitong live na to, sabi nila, sama na mga ugali ni Jonathan. Ako, wala talagang pakialam. Kasi to start with, wala naman silang tinutulong sa akin eh. Straightforward lang talaga ako. Kasi pag ako nagkasakit, gagapang ako, hindi ako hingi ng tulong talaga sa mga kamag-anak. Kasi napakahirap humingi ng tulong sa kamag-anak. Napakasakit kapag sinumbatan ka. Diba? Pero pag the moment na humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo, tapos pinagbigyan ka, masarap sa pakiramdam. Pag tinanggihan ka, okay lang. Pero pag the moment na kamag-anak ang tumanggi sa'yo, sana wag mangyari sa'yo yan pag ikaw nagkasakit dahil 3 jobs yung ginagawa mo, tapos hingi ka ng tulong sa mga pinsan na pinapakain mo, ilang bunganga yun. Masasaktan ka lang. Kaya ngayon palang unahan mo na. Hindi healthy yan. Salamat ka nga, may boyfriend ka eh. Kung
Darating sa panahon na yan, kung hindi mo talaga ayusin yung buhay mo, iiwanan ka niyan. Kasi Knock on wood, sa edad na yan, dapat nagpapamilya na kayo eh. Dapat may sarili na kayong, bumuo na kayo ng sarili nyo. Diba? Wag mong And hayaan na magsawa sa yung boyfriend mo, ha? Kasi minsan lang maka-encounter ng true love. Pero nakikita ko naman, Kate Jang, no, na talagang matalino ka eh. Kasi alam mo, kasi yung messages mo, naging ano siya, naging parang term paper siya, no? Sa dami. Naging ano siguro mga 2 pages na tong pinadala mong messages, no? Nakikita ko na talagang matalino ka. Kasi ginawan mo ng paraan eh. Iba't ibang paraan. Iba't ibang okasyon, iba't ibang sitwasyon. Lahat na ginawa mo. Binigyan mo sila ng pangkabuhayan sari-sari store at sinabi mo na pinalugi nila at nagkakanakawan, gulayan, kakanakaw at kakapamigay. Hindi na ito parang hindi na pala ito personal finance problem eh. Ano na to eh, nasa ugali na rin nila. Ugali nila yan na hindi mo mababago kahit na anong usap. Kasi sa tingin ko, sa term paper na binibigay mo ngayon, napakadaming sitwasyon pa siguro na hindi mo pa siguro na i-type dito at marami kang hindi pa naikwento, no? Pero nakikita ko ang talino mo at ang sa akin lang, yung kalahati kasi dyan, mama papa mo at at kapatid mo, immediate family mo yan. So, naintindihan ko na hindi mo talaga sila matitiis. Pero, hindi kasi ako naging parang, si Tansyong kasi may traumatic experience siya sa kanyang immediate family. So, talagang strong siya sa family niya. Ako naman, hindi ako naging parang breadwinner type sa immediate family ko eh. Kaya hindi ko ma-advise kung wag mo na lang ba silang kausapin or bigyan mo pa sila ng pagkakataon. Kasi nabigyan mo na ng negosyo eh, tapos binaliwala eh. So, ano pang natin dito? Ano pang gagawin natin dito, di ba? So, basta ang importante sa akin, babalik pa rin ako sa original advice ko sa'yo na isipin mo muna yung sarili mo bago ka muna mag-isip na tumulong sa iba. Kahit na sabihin ng ibang tao na masama kang anak, wala kang kwentang anak, hindi naman ang ibang tao ang maghuhusga sa'yo eh. Ang Diyos ang maghuhusga sa'yo eh. Pag namatay ka at yan ang sa tingin mo ba, sasabihin sa'yo ng Diyos na wala kang kwentang anak? After ng lahat ng ginawa nilang ito, at sakali man na parang i-block mo sila at wag na silang kausapin, sa tingin mo ba sasabihin sa'yo ng Diyos na hindi ka naging isang mabuting anak at sinuway mo ang isa sa mga 10 commandments ko? Sa tingin mo ba yun ang sasabihin ng Diyos sa'yo? I don't think so. Dahil I think you're a good child. You're a very good child sa hinaba-haba ng kinuwento mo. term paper. Ang dami mong positive na ibinigay sa kanila. So, may hangganan lahat. At ikaw, basta babalik ako sa original advice ko sa'yo. Unahin mo muna yung sarili mo, yung jowa mo, sarili mo, future mo, bago ka tumulong sa iba. Isipin mo muna yung sarili mo. Hindi naman masamang maging makasarili minsan eh. It's actually understandable in your case na yung pagiging selfish, kaya na-discover yung word na selfish is you have to do it and you have to apply it accordingly kung anong nangyayari. Diba? Selfless, sabihin nila na may may babalik sa'yo na mabuting mga bagay sa pagiging selfless. Ideally, no. You have to be rational. Huwag na tayong sumunod pa doon sa mga turo na tinitake advantage ng iba. Like, mapagbigay. O kung tingnan mo naman nung nangyari sa'yo, sobrang mapagbigay mo, inaabuso ka na to think na yung 35,000 pala lahat ang nagastos mo sa buong bahay kung doon ka tumira sa Pampanga. Diyos ko, sana 2,000 kung kailan kasi nilang sana lumayas ka na dati pa.
Hindi sana ang laki na ng naipon mo. Kasi kung Hindi 10,000 lang naman, yung i-ano ko lang, susundutan ko lang yun Hindi naman masamang maging sobrang mapagbigay. oo. Pero binabagayan yan. Binabagayan yan sa kung ano yung estado mo na sa economic status mo na. Kung meron kang passive income na 100,000 kada buwan, Na humihiga ka 500,000 lang. kada buwan, why not? Magtayo ka ng charity kung kaya mo na. Pero kung hindi at talagang you're hardworking individual, i-budget mo yung pera mo. Ikaw, Fred, wala kang experience na humihingi sa yung mga para hindi ka naman masyadong hindi ka masyadong Wala, I'm an only child kasi at my mm. father is the only one I have, and also my stepmother. So we're 3 in the house. Pero yung ganyan similar cases na feel ko yan, nararanasan ko yan sa mga pinsan, ganyan, mga pinsan. Totoo ba? Oo. 'Di ba? Mga pinsan sa akin parang ipinagkatiwala yung pagpapaaral ng kolehiyo ng isa sa actually hindi ko siya pinsan, anak ng pinsan ko. So yun. Parang pamangkin sa tuhod. Pamangkin ko sa pinsan. Yun. Mm. So yun yung mga experiences ko. Pero kasi iba, marami kasi yung kay Cape Jang Merong immediate family, meron ding extended family. Ang bigat ng ganyan, no? Ang bigat nung pag inanuhan ka ng guilt. Yun kasi yun pagiging weak mo talaga kapag guilt talaga kasi ang nangyayari niya naging obligasyon na At pag na-oblige ka na, aatakihin ka talaga ng guilt. At alam mo yun, yung ganun. I think ibahin lang siguro natin yung ikot ng ikot ng pag-iisip natin. Kasi ang guilt naman ay nag-i-exist the moment na hindi mo rin iniba at naniniwala ka pa rin na obligasyon mo ang 10 bibig na pakainin. Binigyan mo na lahat Diba? At pinatayuan mo na ng tindahan at saka ng gulayan. Ano pang ginawa nila? Nga we are about to end naman kasi 4 minutes na lang. Siguro maraming salamat talaga. Hopefully, makasama namin kayo sa mga next live namin kasi this is just only parang hindi pa talaga to yung pinaka-launch ng natin, ng webcast. So, at least alam niyo na kung ano yung idea na gagawin natin. Very similar like this but it's more bongga kasi nga meron na tayong professional na equipments plus meron tayong format. Kasi ito kasi go with the flow lang muna tayo for the meantime kasi kung ano lang yung magko-comments, yun yung bibigyan natin ng payo. But hopefully we can create a format sa ating webcast next episode kapag na-launch na natin yung launch na natin yung pinaka-webcast. Nag-isip pa tayo ng title. Tama ba yung title? I'm not joking. Ewan ko lang kung ipag-isipan pa namin ni Princess but surely there will be like welcome, there will be like kumustahan, reading comments, and of course something like this na specific topic, and of Dahil course si caller. Cape Jang Podcast na daw yung natin. K-Jang, welcome to K-Jang Podcast. Papangalan namin sa yung show, yung podcast, Cape Jang. It's the Cape Jang Podcast. Thank you for sharing the Sunday night with us. Harapin po natin ang bagong linggo na may pag-asa. Naliliwanag ulit ang ating mga buhay-buhay at hopefully matapos na ang mga problemang pinagdadaanan natin, lalo na yung problema ni Cape Jang. At samahan niyo po kami sa susunod na live ni Tansyo. This has been Jonathan Norbuda. This is Princess. Keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Bye!